Ngayong gabi sa Mother's Day special ng Reunions, habang buhay nang nakatali sa wheelchair ang magkakapatid na Azul dahil sa polio, ngunit 13 taon na ring nakagapos sa pag-aalala ang kanilang kalooban. Wala na kasi silang balita tungkol sa kanilang ina na si Lola Miguela. Pangarap ko na makita ko ang nanay ko nga. Ginagawa ko na lang, naupo na lang ako sa kama, naghihingi ng tulong sa Panginoon. Gusto ko nga po sana pag-birthday ko po kasama ko siya. Si Lola Miguela, bulag man ang kaliwang mata, patuloy ring nangangapa sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Katulad na kumanahulog, nanamdaman, besak na kaon. Nilulay, naantos ka rayo mayroon. Ngayong Mother's Day, hahakbang na ang magkakapatid na Azul palapit sa kanilang ina. Kinakain ng inggit ang puso't kalooban ni Josephine. Hindi kasi katulad ng iba niyang kakosa sa loob ng bilangguan. 6 na taon na siyang wala ni isang dalaw. Napakahirap sa tulad ko na sanay ako na nandyan sila lagi. Lalo kung nakikita ko yung mga bata, mga dalaw nila. Siyempre, nandun yung inggit, nandun yung awa sa sarili na parang wala na akong karamay sa mundo dito. Ngunit halos iisa ang saloobin ni Josephine at ng kanyang anak na si Joyce. Sobrang sakit po nun, syempre. Ako po yung mas malapit kay mama nun eh. Gumraduate ako nun ng elementary, wala man lang akong magulang. Sobrang sakit. Mawala ng isang ina. Isang sorpresa ang aming dala kay Josephine sa espesyal na araw ng mga ina. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito po ang Mother's Day Special ng Reunions. Isinumpa ang magkakapatid na Azul. Dinapuan na nga sila ng sakit na polio, nagkawatak-watak pa sila. Pero ang pinakamasahol sa lahat, 13 taon na silang nawalay sa taong nagluwal sa kanila. Naniniwala ka ba sa mga sumpa? Talaga nga bang kayang maningil ng tadhana sa mga inosenteng anak ng mga nagkasala? Kasi ang magulang daw namin, hindi raw matulungin sa kapwa. Marami silang mga palay. Kung may lumalapit na naghihingi ng tulong, hindi nila pinapansin yung tao. Moderno man na ang panahon, ang sumpa pa rin sa pamilya Azul ang itinuturong dahilan kung bakit pare-parehong nagkapolyo ang magkakapatid na Paz, Nicasio at Delia. Ngunit tila hindi pa raw sapat ang kanilang paghihirap dahil nagkahiwa-hiwalay rin silang magkakapatid. Ang masahol pa rito, malayo na rin sila sa piling ng kanilang ina na nag-aaruga sa kanila na bumibilang na ngayon ng 13 taon. Pangarap ko na makita ko ang nanay ko nga kahit ilang araw lang ikapiling ko. Ginagawa ko na lang, naupo na lang ako sa kama, naghihingi ng tulong sa Panginoon. Sana wala siya sakit. Gusto ko nga po sana pag-birthday ko po kasama ko siya. Ngayong Mother's Day, matutunghayan natin ang kanilang mga hakbang papalapit muli sa hinahanap-hanap na ina.
Gusto ko ako na lang. Kasi naawa ko din yung dalawa kong mga kapatid. Siguro yan ang binigay yan Panginoon. Dito sa isang shelter sa Quezon City namin nakilala ang 61 anyos na si Aling Paz. 46 na taon na raw siyang bilanggo ng wheelchair. Siya rin daw ang kauna-unahang nagkapolyo sa kanilang pamilya. Ngayon, nga matagal na sanay ko na hindi na masyado malungkot. Bukod sa pinakasakitin, siya rin daw ang dahilan kung bakit nawalay silang magkakapatid kay Lola Miguela. Dala ng kahirapan, humingi si Aling Paz ng tulong sa isang paring nakadistino sa kanilang probinsya sa Samar. Ayaw nga mama ko pumayag, tatay, kasi ano daw, baka kung anong mangyari sa amin. Sabi ang pare, hindi, mga madre mag-aalaga. Taong 1995, bukas palad daw silang kinupkop na magkakapatid sa isang center sa Cebu. Hanggang noong 2000, na-transfer na sila sa isang institusyon sa Maynila. Gusto ko bumalik. Sabi ang pare, huwag na kayo bumalik. Kasi kung mawala ng mga magulang niyo, paano kayo? Yung mga kapatid niyo, mahirap din. Meron ng mga asawa. Mga house parent na lang ang bumubuhat sa mga gawaing hindi kaya ng mga paa ni Aling Paz. Pero kung anong hina ng kanyang mga binti, siya namang tibay ng kanyang dibdib para sa kanyang mga kapatid. Kung mayroon sila mga problema, pumupunta sila dito. Ako ang sumbungan nila. Ate, ganito, ganito. Siyempre, ako naman ang pinaka-ate nila. Ako nagpapayo. Ang isang kapatid ni Aling Paz natagpuan namin dito sa isang shelter din sa Quezon City, si Nicasio. Tinitiis ko na lang po. Kasi wala nang magagawa eh. Nandito na po kami. Rosary. Rosary, ma'am. Ma'am. Rosary, oh. Katulad ni Aling Paz, patuloy pa rin ang pag-ikot ng kanyang mundo. Biyahe ko po, 1 oras sa Late. Ang tulak ko sa wheelchair. Papunta rito sa Plaza Miranda, Quiapo, para magtinda po ako. Para sa aking pamilya. Kasi 3 ang anak ko. Para may pakain sila. May sarili ng pamilya si Nicasio, ngunit bihira kung makasama niyang mga ito. Bahain kasi sa kanilang tahanan, kaya't napagdesisyonan nilang sa shelter na lamang manirahan si Nicasio. Kasi dito bawal may asawa. Sabi ko okay lang sa akin. May wala tayo ng total bahay lang yon. Yung relasyon natin, hindi naman tayo iwalay. Ganun pa rin. Kasi kailangan talaga sa ganyan, malawak yung pangunawa mo. Kasi kung mahina pangunawa mo, hindi rin kayo magkataga na abutin ng 10 taon. Yun yung normal, hindi umaabot ng 10 taon, hindi pa kayo may kapansanan. Dito naman sa bahay kahirap sa Makati, nahanap namin si Delia, ang ikatlong biktima ng polio sa pamilya Azul. Sabi ko po, hindi po totoong may Diyos kasi kung may Diyos, bakit niya ako ginanito? Dahil noon yung hindi pa po ako nagkaganito, may pangarap po ako. Gusto ko po na makapagtapos ng pag-aaral, makatulong ako sa mga magulang ko. Ikaw ba naman ang magkaroon ng 3 anak na may kapansanan? Marahil may mga pagkakataong panghihinaan ka rin ng loob. Ito ang naaaninag ni Delia sa kanilang ina na si Lola Miguela. Kasi pag tinitingnan ko po siya, umiyak siya. Tsaka hindi lang niya masabi sa kaloob-looban niya, masakit din po para sa kanila.
Mabuti na lang, umayos ang disposisyon ni Delia sa buhay. Kasi akala ko po noon, feeling ko ako lang ang may kapansanan sa buong mundo. Yung pumunta ako sa Cebu, lalo na pong pumunta dito ako sa Maynila, marami din palang katulad ko. Kaya doon po lumakas yung loob ko. Ayon sa magkakapatid, Miguela Azul ang pangalan ng kanilang ina. Sa barangay Luksoon, Borongan, Samar daw ito nakatira. Sa pamamagitan ng hawak naming mga impormasyon, mabilis naming natunton ang isang Miguela Azul. Nandito po siya, kaso lang po, hindi po siya marunong mag-Tagalog eh. Opo, itatanong lang namin kung meron ba siya mga anak na naging or nagkaroon ng polio. Mama, may mga anak na daw nagkaroon ng polio. Meron daw, 3. Delia, at saka si Nicasio, at saka po si Tita Paz po. Ito Nicasio. Suwerteng naninirahan pa rin sa Samar ang 86 anyos na ina nila Aling Paz na si Lola Miguela at katulad ng kanyang mga anak. Inalipin na rin ng kapansanan ang matanda sa muling pagkukrus ng landas ng mag-iina. Mapapatid na kaya ang sumpa na tila nakadikit sa kanilang pamilya. Imo asagan tabak ba ang nera hangan hi akaira kademera kakakanto Samar. Sa pagluwas ni Lola Miguela sa Maynila, ikinagulat namin ang aming natuklasan. Bulag na ang kanyang kaliwang mata. Ininak mata, din nagkukuan akong kahoy, pagpugod ang ginagamit nam, wala uring ng bagol, nag-uutod-utod ako, kahoy, magunti, dinhi sama, nagdinhi. Din man dinhi. Apektado at mata, kulawin daw nga lang, bisa ko dinhi tama, ugat, Sa lahat ng apo ni Lola Miguela, si Mary ang pinakamalapit sa matanda. Sa araw-araw pupunta sa bahay ni Lola, pag pinag-uusapan namin na natatahimik siya, tulala siya, minsan napapaiyak kasi nga naiisip niya yung mga anak niya. Sa tinagal-tagal ba naman hindi sila nagkikita-kita? Kasi nagkuan mahira na, di nga nang niyo kaya, yung mga anak, nagbuhiyon hiram. Kaya tutulong mahira. Sa payan nga daw, kung uusala, kaya wala nga lang niyo, mga pag-alayo nga daw, wala nyo kukuhan yung mga anak. Kaya sinugan ko si Monsignor Sanesi. Padre nga na ako, bisang kung wala ng pag-alayo, pagdadatang ko itong hira. 8 taon ng byuda si Lola Miguela. May sari-sarili na ring pamilya ang kanyang mga anak. Ngunit laging ang mga ito pa rin daw ang laman ng kanyang isipan. Katulad na kumandahil nanamdaman, bisak nakaon. Kaya, naantos karayo mayroon. Ito ang araw na pinakahihintay ng pamilya Azul, ang muling pagkukrus ng kanilang mga landas. Unang nakarating si Delia sa La Mesa Eco Park sa Quezon City. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang kanyang mga kapatid na sina Aling Paz at Nicasio. Aba, nandito na si Ana ni. Nakis ka muna kay tita dali. Nakakis na kay tita. Ginawagan. Habang patuloy sila sa pagkakamustahan, siya namang pagdating ni na Mary at ni Lola Miguela. Si Tita din. Ito Nicasio. Ang mahal ba? Hindi ka mong tatngas.
Wala. Ano ba makano nagagari? Anak. Ha? Ang malakas niya kagawag. Tawag na. Akan sudah melakukan mengalap. Nakuri ko daw kami mga anak. Ay, bawa ako pagkukulit na. Ang palunguan na wala ko yung ayaw. Bulag ka. Hindi makakita yan? Ha? Ay. Nanasikan yung kahoy, nagsisiakan. Si naman, nasaktan nung nakitang kalagayan ng kanyang ina. Siyempre, mga anak niya may kapansanan. Siya may kapansanan na kayo. Dati wala siya. Kaya kanulang yun. Yan, mga anak nito. Tol, bag ng iwulakrato, dala ko din hinaraw Asawa. Asawa ni Kuya Nicasio, te. Naan na. Kumusta po? Ayaw mo kami pinanganak. Tatlo po. Ma-open night. Open night. Isa kay Lola. Ay. Analin. Kilala ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na pinakinggan niya po yung mga panalangin ko na balang araw makakita ko po yung nanay ko. Ang tulong na lang namin, hindi pagmamahal at saka hindi naman namin kung masasabi nga maaalagaan namin kasi kami din mayroon kami kapansanan. Sa akin lang, na nakapunta dito, nagpapasalamat ako. Sa ngayon po, hindi ko muna siya pauwiin. Nairaos ng pamilya ang Mother's Day para sa taong ito. Ang nalalabi namang araw pa ni Lola Miguela sa Maynila, susulitin ang magkakapatid. Ipapasyal raw nila ang kanilang ina sa kanilang mga tahanan. Wala mang makapagsasabi kung kailan uli sila magsasama-sama. Ang mahalaga raw, minsan sa buhay ni Lola Miguela, naging siya ang pinakamapalad at pinakamasayang ina. Kayang-kaya raw sanang tiisin ni Josephine ang mahigit isang dekadang sentensya. Kung hindi siya ibinilanggo rin ng kalungkutan. Sa loob kasi ng 6 na taon niyang pagkakapiit, wala ni isa man lang sa kanyang mga mahal sa buhay ang dumalaw sa kanya. Mas lalo raw nagiging impyerno ang loob ng bilangguan kung wala ni isa man lang mahal sa buhay na dumadalaw. Ganito ang nararamdaman ng inmate na si Josephine. At ang tanging makakapawi lang nito ang pagbisita ng kanyang mga anak. Ito ang Correctional Institute for Women o CIW sa Mandaluyong City. Dito namin nakilala ang inmate na si Josephine, 6 na taon nang nakakulong. Ang kaso ko dito ay robbery inhabited, tapos napatungan ako ng qualified theft. Kaya yung robbery ko, 4 years, 2 months lang yun, nabuno ko na yung
Ang inaano ko ngayon yung yung qualified PEP na 10 years to 14 years. Kayang-kaya raw sanang tiisin ni Josephine ang mahigit isang dekadang sentensya kung hindi siya ibinilanggo rin ng kalungkutan. Sa loob kasi ng 6 na taon niyang pagkakapiit, wala ni isa man lang sa kanyang mga mahal sa buhay ang dumalaw sa kanya. Dala na rin ng kahirapan, hindi nagawang makapagpiansa ni Josephine hanggang tuluyan na ring lamunin ng malamig na selda ang kanyang kalayaan. Hiwalay si Josephine sa kanyang asawa, kaya naman solong katawan siya sa pagtataguyod sa kanyang 2 anak na sina Jo Madel at Joyce. Mula raw nung nakulong siya sa Manila City Jail, napilitan siyang ipagkatiwala muna sa isang kaibigan ng kanyang mga anak. Iniwan ko lang yung mga bata sa isang kasama ko rin na inmate, sa kaibigan niya. Doon natulog yung bunso ko, kahihintay sa akin. Gusto pa nga niya pumasok sa kulungan eh. Kaya lang hindi talaga pwede. Kasi bata eh. Hanggang noong 2004, naputol ang ugnayan nilang mag-iina. Ito ay nung nalipat sa Correctional Institute for Women si Josephine. At ang kanyang huling balita, kinuha na raw ng kanyang mister ang kanilang mga anak. Graduate yung mga anak ko, wala ako sa labas. Doon nakakulong ako. Kaya wala akong magagawa kasi hiwalay naman ako sa asawa. Pinilit pa rin daw ni Josephine na magkaroon ng komunikasyon sa mga nakakakilala sa kanyang pamilya. Hanggang sa sumulat ako doon sa kumpare ng asawa ko, si Nick Gesta. Wala namang response, wala namang sumagot hanggang ngayon. Hindi na ako umasa na sasagutin pa nila dahil wala naman akong walang response, matagal na yun. Sa mabagal na paglipas ng mahabang panahon, ni isang sulat o dalaw, walang natanggap si Josephine. Daig pa raw niya ang nasilya elektrika. Simula kasi nung nakulong siya, hindi niya nasaksihan ang mga importanteng yugto sa buhay ng kanyang mga anak. Masakit, mapakahirap. Lalo kung nakikita ko yung mga bata, mga dalaw nila. Siyempre, nandun yung inggit, nandun yung awa sa sarili na parang wala na akong karamay. Sa tamang oras, bawat isang nandito ngayon. Sumasama ako sa mga gawain, sa mga Bible study. Yun, sumasama ako doon kahit kung paano nababawasan yung bigat na dinadala ko. Hinihingi ko kay Lord na sana isang araw makita ko naman sila. Yun lang eh. Yun na lang yung sabi ko kay Lord. Yun na lang inihiling ko, Lord eh. Pagdating ng Pasko, pagka alas 12 na, andun lang ako sa bed ko. Hindi na malis yun eh. Maiyak na lang ako sa isang tabi. Nagdadasal ako na, Lord, sabi ko, sana tong taon na to, masakasama ko na rin mga anak ko. At ngayong Mother's Day, kalayaan mula sa 6 na taong pangungulila ang tanging hiling ng isang ina. Mga anak, sabi si Mama to, saan man kayo naroon, lagi ko kayong hinihintay na sana isang araw, dalawin niyo man lang ako dito. Dito ako sa Correctional, Mandaluyong. Matagal ko na kayong hinahanap, hindi ko alam kung nasaan kayo ngayon. Adel, Joyce, Mama to. Mama, nanawagan ako sa inyo. Samang kayo ngayon. Sana naman madalaw niya ako rin sa Correctional. Ayon kay Josephine, Jo Madel at Joycelyn Paglinawan ang pangalan ng kanyang mga anak. 22 years old na raw si Jo Madel habang 16 years old naman si Joycelyn. At dahil sa Cavite raw nakatira ang kanyang dating asawa, posibleng sa barangay Pasong Langka, Silang Cavite naroon ang mga ito. Dali-daling nagsiyasat ang aming grupo. Bali sir, kasi hinahanap po kasi namin po, bali may lumapit po sa amin, may pinapahanap po siyang kamag-anakan, si Jo Madel at si Joycelyn Paglinawan. Bali po ang pagkakalap ko po, yung pong Joycelyn Paglinawan po. Ang alam ko po na doon na po siya nagtatrabaho ngayon sa Tartaria. Nangangamuha po siya kay Sergeant Galang.
Dito po ba yung bahay ni Sergeant Galang? Ito po. Kasi may hinanap po kami balik ka sa bahay po yata. Ang pangalan po si Joyce. Nandiyan po siya. Nandito po. Asan po kaya? Pwede po asan? Tawagin mo sa atin ni Joyce. Sa KTV11 sa reunions. Sa wakas, kaharap na rin namin ang bunsong anak ni Josephine na si Joyce. Ang 6 na taong pagdurusa, mapapalitan ng walang katulad na ligaya. Mabilis naming natunton sa Cavite ang bunsong anak ni Josephine na si Joyce. At ayon sa dalaga, mapalaya na sana sa 6 na taong pangungulila ang kanyang ina. Pusong bato na lamang ang hindi maaantig sa napipintong muling pagkikita ng mag-ina. May sarili na raw pamilya sa Taal, Batangas ang kanyang ate Jo Madel. At madalang pa raw sa patak ng ulan kung magkita silang magkapatid. Saksi raw si Joy sa pagdurusa ng kanyang ina sa loob ng kulungan. Noong 11 years old pa lang po ako noon. Kasama ko po siya noon sa presinto. Doon po ako tumira rin ng 2 months. Tapos nung nailipat na po siya sa city jail, nalipat na po ako doon sa bahay nung kasama niya sa kulungan. Pinatira po ako. Bale, yung kasama niya po nun sa presintong nakakulong din, kinausap niya po na kung pwede po doon muna akong tumigil. Tapos yung pinatira po ako doon na rin po kasi nunduno ni Papa. At mula raw nung inilipat mula City Jail sa Correctional Institute ang kanyang ina, ni anino raw nito, hindi na nakita ni Joyce. Habang nasa puder daw si Joyce ng kanyang ama, isang sulat mula sa kanyang ina ang kanilang natanggap. Sumulat daw po siya sa tito ko po noon. Yung sulat naman na po yun, hindi na po nakarating sa akin. Sinabi lang po kung ano yung nakalagay sa sulat, pero hindi ko po alam kung ano yung kabuuan. Basta sabi lang po niya na gusto daw po kami makita ni ate kahit 1 beses lang. Pakiramdam ni Joyce na ulila na raw siya. Sobrang sakit po nun, syempre. Ako po yung mas malapit kay mama nun eh. Gumraduate ako nun ng elementary, wala man lang akong magulang. Kahit si Papa hindi pumunta. Tapos, yung mga time na yun, parang feeling ko talagang nag-iisa lang ako kasi wala rin ate ko, wala papa ko. Wala na lahat sa akin. Pero yun pa rin, pinanghawakan ko pa rin yun na may mama pa rin ako na naghihintay sa akin. Kaso nga lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makita, hindi ko pa rin siya mahanap. Sobrang sakit, mawala ng isang ina. At sa araw ng mga ina, isang liham ang nais niyang ipaabot sa taong nagluwal sa kanya. Ma, kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Sana po lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Sorry po kung hindi ako tumupad sa pangako ko sa inyo na hindi ko kayo iiwan. Hindi ko po ginusto to. Iwan kayo na sana maintindihan niyo po ako. I love you po. I miss you so much. Ngayong Mother's Day, hahayaan namin na ang pagmamahal ng mag-ina ang gigiba sa bawat bakod at rehas ng bilangguan. Josephine Paracad. Josephine Paracad, control gate please. Josephine Paracad, may sulat ka. Pakibuksan. Dahan-dahan lang ha. Tapos bigyan mo sa akin sulat. Basahin ko muna. Okay? Dala tayong malakas. Dear Mama, miss na po kayo. Miss na miss ko na po kayo. Sana po, lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Sorry po kung hindi ako tumampat ng pangako sa inyo na hindi kita iiwan. Ma, hindi ko po ginustong
Okay na. Saan niyo po yan? Ang 6 na taong pagdurusa, mapapalitan ng walang katulad na ligaya. Bakit ngayon lang? Anak, kamusta ka na? Baby ko. Baby ko. Ang tagal-tagal ko kayong inintay. Ang tagal ko kayong inaanap. Anak. Ang masarap na, Diyos. Baby ko. Nanay ko po, salamat po, Lord. Thank you, Lord. Nakita ko rin ang aking bunso. Pasensya na, ang tagal-tagal ko kayong inintay. Bakit ang ate wala? Saan na ba si ate? Bakit hindi kami naiiwan? Sana mo ngayon. Ang tagal-tagal mo hindi mo naiiwan. Miss ko na, baby. Bakit si ate? Wala si ate. Pumunta kayo. Asan si Papa? Bakit di mo inabakal si Papa? Kala ko tayo. Ha? Sorry na. Hindi na nag-aalaga sa'yo. Sorry na tatrabaho. Ang trabaho mo. Hindi ka nalalagaan. Hindi ka na nakapag-anak. Kawawa naman ang bunso mo. Pasensya na, anak. Hindi kita nalalagaan. Bakit hindi mo makita yung ate mo? Hindi ko alam kung saan mo. Sabi sa Lian. Sabi nung ako yung sa Lian. Miss na miss kita na. Mahal kita. Alam mo yun, di ba? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Masaya po ako. Nakita ko yung aking anak. Lalo pa siguro mas yung kasayahan ko kung makita ko yung panganay ko. Kaso hindi daw niya makita kung nasaan yung panganay ko Hindi niya alam kung nasaan. Pero okay na. Salamat at nakita ko yung bunso ko. Masaya po kanina. Kanakabahan pa ako. Ngayon, masaya po ako. Kaya pala kanina pa ako kinakabahan Ikaw na pala yung sorpresa sa akin. Matapos ang madamdaming reunion ng mag-inang Josephine at Joyce, sinamahan namin sila sa isang munting salo-salo. Mga ina, ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Hindi man natin mapantayan ang kanilang sakripisyo at pagmamahal, sapat nang suklian natin sila ng paggalang at pagpapahalaga. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 484 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Sa lahat po ng nanay, ina, mami, mama, ima, Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang po sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.